una sa lahat, halos mabiyak ang mukha ng dalagitang yan. Tinaga siya ng sarili niyang tatay. Buti na lang, nakatakas ang dalagita at nakahingi ng saklolo sa kanilang mga kapitbahay. Bakit kaya yan nagawa ng suspect sa kanyang anak? Abangan. Ngayong ika-22 araw ng Nobyembre taong 2024. Kamara ni-lockdown dahil sa pagmamatigas ni VP Sara. Nag-overnight sa opisina ng kanyang kuya Pulong. Congressman Paulo Duterte, eksklusibong nakapanayam ng News 5 at ipinagtanggol ang kapatid. Pastor Apollo Kibuloy, pinayagan muling magpa-ospital dahil masakit ang ngipin. 4 kabilang ang isang senior citizen sa Calabarzon, tinamaan ng Mpox. Habang ang Dasmariñas, Cavite, isinailalim sa state of calamity dahil sa dami ng nagkakadengue. News 5 exclusive. Tindera sa palengke, nabudol, natangayan ng ₱250,000. Ang tanga-tanga ko. Isa pang exclusive. Karo ng patay, inararo ng truck. Buntis sa Maguindanao del Sur, namatayan ng 4 na bagong silang na anak. Hindi niya raw alam na quadruplets pala ang kanyang nasa sinapupunan. Fans ni Regine Velasquez Alcacid na buwiset. Bakit daw ipinuwesto sa ilalim ng poster ang Asia Songbird kahilera ni na Chloe San Jose? At gilas lang malakas. Balikan natin ang makasaysayang panalo ng squad ni Coach Tim Cone sa FIBA Asia Cup qualifiers. Gilas Pilipinas will defeat New Zealand for the first time. Naka-lockdown ngayon na ang Kamara dahil ayaw umalis doon ni Vice President Sara Duterte. Bibisita lang sana ang bise sa kanyang staff na ikinulong sa batasan. Pero nag-overnight si VP Sara sa opisina ng kanyang kuya Pulong. Live mula sa Batasang Pambansa, nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Ria, hindi pa rin ba lumalabas si VP Sara dyan? Gigi, 2 beses na bumisita si Vice President Sara Duterte sa House Detention Facility kung saan naroon ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez. Hindi naman nagustuhan ng mga kongresista ang naging aksyon ng bise na dumating dito kagabi at nag-overnight pa. Mag-aalas 8 kagabi nang dumating si Vice President Sara Duterte sa Kamara. Binisita niya ang kanyang Chief of Staff na si Zuleika Lopez. Pero dahil 8 a.m. hanggang 5 p.m. lang ang visiting hours, sa visitor center sila nagkita. Nakakulong si Lopez sa Kamara matapos makontempt dahil sa undue interference o pakikialam sa mga kongresista. Kaugnay ito sa investigasyon sa confidential funds ng DepEd. Inabot ng hanggang alas 10 ng gabi ang pagbisita ni VP Sara sa kanyang staff. Ayon sa mga opisyal ng Kamara, nauwi ito sa overnight stay sa opisina ng kanyang kapatid na si Davao Congressman Paulo Duterte. May oras ding nawala ng aircon at kuryente ang bise dahil nagpapatay ng ilaw ang Kamara sa hating gabi. 8 o'clock, the Vice President, security team remained locked inside the room 304. At 10:53, we noticed the Vice President together with entourage left the room of the Honorable Pulong Duterte. And we followed her all the way to the detention facility. Bago nito, sumulat si VP Sara sa Committee on Good Government and Public Accountability na payagan siyang samahan si Lopez sa Kamara dahil na rin sa iba pang issue ng staff sa seguridad at kalusugan. Pero hindi siya pinayagan ng komite dahil hindi naman siya detainee. Hindi rin pinagbigyan pati ang hiwalay na liham ni Pulong na ilipat sana sa kanyang tanggapan si Lopez alang-alang sa humanitarian consideration. Ang tanging request na pinayagan nila ay ang mabisita ni VP ang kanyang Chief of Staff kahit dumating siya ng alas 8 kagabi, lagpas sa visiting hours.
So, sana naman po yung respeto po at yung leniency na binibigay po natin sa ating Vice President, suklian din naman po niya ng respeto. Unang-una po, si ating Vice President, high profile po yan na personality. Hindi naman po yung ordinaryong mamamayan. Pag may nangyari po dyan, sagutin din po nila yan. Sana po sumunod lamang po nang sa ganun ay hindi na magkaroon ng ganitong klaseng issue. Respect begets respect. Hindi rin daw magandang halimbawa ang tila special treatment na ito sa bise para sa mga ibang nakadetain. Pwede naman daw bumalik-balik na lang ang bise sa Kamara. Hinigpitan palalo ang seguridad dito sa Batasang Pambansa dahil sa presensya ni Vice President Sara Duterte na ikalawang pinakamataas na lider ng bansa. Sa North Gate lang ng Kamara, 2 truck ng mga pulis at isang team ng SWAT ang dumating. Naka-lockdown din sa mga bisita ang South Wing. Pero sa eksklusibong panayam ng News 5, pinalaga nito ng kapatid ng bise. Sir, yung house... Kung mamatay yung Vice President dyan sa opisina ko, di wala tayong magawa. Hindi umuwi silang lahat. Pauwi nila lahat security kung gusto nila. Marunong naman bumaril ng tao yung si Mayor Inday. Dagdag pa ni Pulong, pwedeng manatili ang bise sa kanyang opisina hanggat gusto niya dahil pagmamayari naman ito ng taong bayan. Wala rin daw problema kung patayin ang linya ng kuryente. Sisiguraduhin naman daw ng House leadership na hindi na mauulit ang insidenteng ito para maprotektahan ang integridad ng institusyon. Jiggy, nasa tanggapan pa rin ni Congressman Pulong si VP Sara kung saan nagsasagawa siya ngayon ng kanyang online press conference. Sa panayam natin kanina lamang kay Manila Congressman Joel Chua ay tila wala raw indikasyong aalis ngayong gabi dito sa Kamara ang bise dahil sa pinakahuling liham daw ng bise sa kanya ay humiling pa ito ng permiso na mapayagan sanang makapag-jogging dito sa Batasan premises. Jiggy? Maraming salamat, Ria Fernandez. Kapapasok lang po ng balita, mananatili raw si VP Sara Duterte sa tanggapan ng kanyang kapatid na si Congressman Paulo Duterte sa Batasang Pambansa hanggang Lunes. Sinabi ito ni VP Sara sa kanyang press con via Zoom na ginanap ngayon lang. Samantala, halos mabiyak ang mukha ng isang 15 anyos na dalagita sa Davao del Sur matapos tagain ng sarili niyang ama. Ang suspect ibinunto ng galit sa anak dahil hindi raw siya pinapansin ng kanyang misis. Narito ang report. Wakwak ang mukha at nagdurugo ang 15 anyos na babae sa Sulup, Davao del Sur. May mga galos din siya sa kamay. Kagagawan niya ng kanyang sariling ama na walang habas na nanaga sa kanya. Ayon sa imbestigasyon, lasing ang suspect. Nagalit siya dahil ayaw raw siyang kausapin ng kanyang asawang nasa ibang bansa. Kaya sa anak niya ibinaling ang kanyang galit. Naaresto ang suspect sa kanilang bahay. Nakuha rin doon ang ginamit niyang bolo para tagain sa mukha ang anak. Dito sa kanilang pamamahay nangyari ang pananaga ng suspect sa kanyang sariling anak kahapon ng umaga. Kung makikita nyo dito sa kanilang sahig, may bakas pa ng dugo dahil sa insidente. Agad namang tumakbo pa palabas ng kanilang bahay ang minor de edad para humingi ng tulong. Mangiyak-ngiyak naman ang suspect sa loob ng kulungan nang maalala ang ginawa niya sa anak. Nagsisisi na raw siya. Sorry juga anak. Sa ako nang yun. Naman eh. Manaman. Pag-il ka, kuwaras papa ka, kontrol papa ni mo. Lahi na pagbasol. Nakatakdang operahan ang dalagita. Uuwi sa bansa ang kanyang ina sa susunod na buwan na desididong panagutin ang kanyang asawa. Mahaharap ang suspect sa reklamong frustrated parasite in relation to child abuse. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Nabudol naman ang isang tendera sa palengke sa Caloocan. Kalahating milyong piso ang natangay sa kanya ng scammer na nagpanggap na empleyado ng bangko. Nasa Frontline na balitang yan si Faith Del Mundo. Exclusive. Sobrang paulit-ulit sa isip na ang tanga-tanga ko.
Napaiyak na lang ang tindera sa palengkeng si Rosalie Ibanez nang malamang nabudol siya. Hindi niya ngayon malaman kung paanong babayaran ang 500,000 pesos na inubos ng scammer sa kanyang credit card. Kwento ni Rosalie, tinawagan siya ng lalaking nagpanggap na taga-bangko. Napaniwala siya dahil alam ang lahat ng detalye ng kanyang transaksyon. Sa sobrang pagtitiwala, 14 na beses niyang ibinigay sa kausap ang one-time PIN o OTP. Na-mental block na ako. Lahat ng pinadala niya sa akin, inano ko na, sumunod na lang ako ng sumunod. Sabi niya sa akin, ay, ayaw accept yung OTP na isa. Sabi niya, ay, ayaw mag-proceed eh. Yung pala yung kakaayaw niya mag-proceed, yung pala, lahat na pala yun, nakabili na ng mga items. Nahimasmasan lang si Rosalie nang tawagan siya ng totoong bangko. Dito na nga nalamang na scam siya. Yun nga lang, huli na. Ang tawag sa ganyang modus, phishing o voice phishing. Yan yung nagpapanggap na tauhan ng isang kumpanya kahit hindi naman. Ang masaklap kay Rosalie, nawalan siya ng pera at tumindi ang stress. Huminto na sila kasi hindi ganun kadali yung buhay na sinisira nila o masira nila kasi sobrang hindi ka makatulog sa sobrang hirap. Parang iniisip mo bakit ganun katanga. Nagpaalala naman ng mga otoridad para hindi maloko sa voice phishing at iba pang scam. Mas mainam po na mag-verify po tayo dun sa payment service provider or sa bangko po natin or any financial institutions bago po tayo magbigay ng one-time PIN. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, 34 na ang nahuling sangkot sa phishing ngayong taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Ala Spider-Man ang estilo ng mga kawatang nahuli sa Quezon City. Sumasabit sila sa mga delivery truck at pinupuntirya ang mga balikbayan box. Nasa Frontline balitang yan si Hannibal Talete. Kapit na kapit sa likod ng umaandar na closed van ang dalawang lalaking masapul sa CCTV sa Quezon City. Walang kamalay-malay ang driver na ninanakawan na pala ang sasakyang minamaneho niya. Hindi na nakunan sa CCTV ang aktwal na krimen. Pero huli na madiskubre ng driver ang pagnanakaw. So pagdating po nila sa lugar na pag-deliver nila, nalaman nila na wala na yung mga items ng balikbayan box nila. Agad na mga nagsagawa ng follow-up operation ang mga pulis. Natunton at inaresto ang dalawang suspect sa Navotas. Umamin sila sa krimen. Dahil po sa pangailangan. Pangailangan para sa panggastos. Nabawi ang ninakaw na items kabilang ang sapatos, appliances at office supplies na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 pesos. Ayon sa mga pulis, miyembro ng tinatawag na Spider-Man Gang ang mga suspect. Modus nila mag-abang ng delivery truck, saka sasampa at nanakawin ang mga laman nito. Ayon sa QCPD, dati nang nasangkot sa pagnanakaw ang mga suspect. Pero iniurong noon ng biktima ang reklamo kaya nakalaya sila. Ngayon naman, nakaharap sila sa reklamong theft at kasalukuyan ng nakakulong. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Isinailalim sa state of calamity ang Dasmariñas, Cavite dahil sa dumaraming kaso ng dengue. Nasa Frontline ang balitang yan, si JC Cosico. Nabalot ng usok ang bahaging ito ng barangay San Agustin 3 sa Dasmariñas City. Nagsagawa roon ng fogging dahil sa dumaraming kaso ng dengue sa lungsod mula sa mga eskinita, labas ng mga establishmento, pati sa mga kanal na pwedeng pamugaran ng lamok, binomba ng gamot. Kung meron pong nakalabas na sinampay, ipasok muna. Kung may mga bata, huwag munang palalabasin. Isara ang pintuan at pintana. Sa datos ng City Health Office, umabot na sa mahigit 1,000 ang naitalang kaso ng dengue sa Dasmariñas City mula Enero ngayong taon. Higit 4 na beses na mas mataas yan sa parehong panahon noong 2023. 7 na rin ang nasawi, kaya naaalarma na ang lokal na pamahalaan. Dahil sa patuloy na pagdami ng mga nagkakadengue, sinailalim na sa state of calamity ang Dasmariñas City. Ayon sa LGU, nakaapekto ang sunod-sunod na pag-ulan sa pagsipa ng mga kaso. Idineklara ang state of calamity para magkaroon sila ng dagdag pondo sa pagbili ng dengue kits at mga fogging machine. Mas makakahingi rin daw ng tulong ang LGU sa iba't ibang opisina at ahensya ng gobyerno. Pinakabinabantayan ng Dasmariñas LGU ang 15 barangay na may 3 o higit pang kaso ng dengue. Kabilang dyan ang barangay Salawag na may pinakamaraming tinamaan ng sakit.
very alarming. Kasi hindi nga siya, ang goal natin is 0 case ng dengue. Hindi po siya okay. Kabilang sa mga tinamaan ng dengue ang 7 buwang gulang na anak ni Maria Teresa. Halos 1 linggong na-confine ang kanyang baby noong nakaraang buwan. Kaya ngayon, ingat na raw sila. Kaya sobrang nakakatakot kasi kung hindi naagapan, baka kung ano po yung nangyari. Tuloy-tuloy naman daw ang dengue surveillance at information drive ng LGU. Pero nananawagan din sila sa mga residente na sundin ang 4S strategy. Yan ang search and destroy, secure self-protection, seek early consultation at support fogging and spraying. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. 4 na bagong kaso naman ng Mpox ang naitala sa Calabarzon. Ayon sa DOH, nasa 22 hanggang 66 years old ang 3 pasyenteng lalaki at 1 babae mula Rizal at Laguna. Nakaranas sila ng sintomas noong unang linggo ng Nobyembre. Pare-pareho silang tinamaan ng Clade 2 variant ng Mpox na less severe kumpara sa ibang variant. Naka-home isolation pa ang 3 sa kanila. Kinailangan namang i-ospital ang babaeng senior citizen pero naka-recover na siya ngayon. Ngayon lang ulit nakapagtala ng Mpox cases sa rehiyon matapos ang 0 cases noong October 31. Sa kabuuan, 13 na ang nagkaka-Mpox sa Calabarzon. Abiso sa mga kapatid nating motorista matapos mag-rollback, nagbabadya namang tumaas ang presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Sa forecast ng Department of Energy, hanggang pisong posibleng itaas ng presyo ng kada litro ng diesel. Halos piso naman sa kada litro ng gasolina at kerosene, ayon sa DOE. Dahil yan sa lumalalang tensyon sa Russia at ang posibleng pagsasara ng ilang planta ng langis doon dahil sa mababang produksyon. Muling pinagbigyan ng korte ang panibagong hiling na magpa-ospital si Pastor Apollo Kibuloy dahil daw yan sa sumasakit niyang ngipin. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Dahil sa pananakit ng ngipin, humiling ulit ang kampo ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy ng panibagong medical furlough o pansamantalang paglaya para magpa-ospital. Pinagbigyan naman ito ng Pasig Regional Trial Court. Ayon kay Attorney Israelito Torion, dadalhin bukas si Kibuloy sa Philippine Heart Center para sa ilang pagsusuri. Hindi sinabi ni Torion kung anong eksaktong medical procedure ang gagawin sa pastor. Pero tatagal ang kanyang medical furlough hanggang Miyerkules, November 27. Mataas na diskusyon po pero na-approve naman. There will be a medical furlough for Pastor Apollo Kibuloy. As to the details of which I cannot disclose because I think you know the nature of the proceedings in this case. Nitong buwan lang din nang dinala si Kibuloy sa ospital matapos namang makitaan ng irregular heartbeat. Bagaman tutol dito ang prosecution, nirerespeto raw nila ang desisyon ng korte. We oppose because we believe that this is in circumvention of the court's order, denying the hospital arrest. Pero at the court granted the motion, so okay na po yan. We respect the order of the court. We'll always respect the order of the court. Kasabay niyan, naghain na ng kanyang counter-affidavit sa Department of Justice ang dating Interior Secretary na si Benhur Abalos para ito sa isinampang reklamong malicious mischief ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay yan ang isinagawang manhunt para kay Kibuloy sa Davao City noong Setyembre. Nanindigan naman si Abalos na legal ang operasyon ng PNP at wala umano silang nilabag sa pag-aresto kay Kibuloy. Nakita naman natin na talaga namang on TV lahat, very transparent. Ang importante rito ay nahuli natin si Pastor Kibuloy. Napaka-importante po nun. No? Kasi kung tayo'y napapressure, tayo'y natakot, tatakot ka sa demanda, walang mangyayari. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. At nagbabalik Frontline para maghatid ng maiinit na showbiz updates mula sa kapatid sitcom na The Purse Family. Welcome back, Sam Coloso. Sam? Maraming salamat, Cheryl. It's almost the weekend, mga kapatid, kaya kumpletuhin na natin ang showbiz updates ngayong linggo. Pinuna ng netizens ang tila pambabastos daw kay Asia's songbird Regine Velasquez sa promo poster ng isang music awards. Ang songbird inilagay sa dulo ng listahan. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori.
range. Belting technique. Yan ang tatak ng nag-iisang Regine Velasquez. 40 years sa industriya ng OPM at nagpasikat ng hindi na mabilang na awitin. Pero para sa Asia Songbird, tapos na ang kanyang panahon. It's no longer my time. That means I can no longer compete with the young ones. Even if I still can compete, I really don't want to anymore. Kamakailan naging usap-usapan ang pag-alma ng ilang netizen sa billing ng promo poster ng isang music awards. Nasa hulihan kasi ang pangalan ni Regine sa listahan ng mga presenter. Sabi ng ilan, dapat mas malaki ang litrato sa poster ni na Regine at Glock 9. Inihilera ang dalawang icon, ka-level ni na Chloe San Jose, Elijah Canlas at tambalang KD Lex. Ang take ng netizens, pambabastos ito sa Asia Songbird. Nagsorry naman kaugnay nito ang digital team ng nasabing music awards. Shinerya ni Regine sabay sabing hindi naman daw ito kailangan. Pinasalamatan din niya ang team. Sa kanyang TikTok video, sinabi rin ng Asia Songbird na mas masaya siyang maging mentor ng mga up-and-coming artists. Payo nga ng Asia Songbird sa kanila. All of these things can be gone just like that. Especially ang fame. Let's be grateful for what we have. Hindi biro ang sumulat ng awiting para Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Susunod, News 5 exclusive. Sa pulsa video ang pang-aararo ng truck sa isang karo na may sakay na patay. Mga pasaway na tumatawid sa EDSA, titiketa na pagmumultahin pa. At matapos magparinigan ay de las Alas bumuelta sa girlfriend ni Carlos Yulo na si Chloe San Jose. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Inararo ng truck ang isang karo na maghahatid ng patay sa sementeryo sa Dasmariñas, Cavite. Nasira ang kabaong at sugatan ang dalawang makikipaglibing. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Papunta na sana sa sementeryo sa Dasmariñas, Cavite ang karo na yan para ihatid sa huling hantungan ang sakay nitong patay. Nakasunod naman ang mga makikipaglibing. Pero paglabas ng gate ng subdivision, bigla na lang itong sinalpok ng isang truck. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikitang nakaladkad pa ang karo papunta sa gilid ng kalsada. Sa tindi ng impact, nayupi ang karo. Nalaglag naman sa kalsada at nasira ang karga nitong kabaong. Kinailangan tuloy ilipat ng kabaong ang patay. Sugatan sa disgrasya ang mag-asawang sakay ng isang motorsiklo para makipaglibing. Tingin ko medyo madala yung babae. Parang may bali yung paa at tinahi. Kailangan tahiin. Hindi raw ito ang unang beses na may nadisgrasya sa lugar. Ayon sa mga residente, madalas daw talagang mangyari ang aksidente sa lugar. Bukod kasi sa kurbada ang daan, palusong pa ito. May pagkakataon pa raw na sa loob ng isang araw, 3 aksidente ang nangyayari. Ayon sa traffic investigator, hindi naman kabilisan ang takbo ng truck. Pero posible umanong nagpalakas ng impact ang bigat ng mga karga nitong hollow block. Kasi nga, yung kalsada is pababa. Nakapamreno pa naman yung truck, kaya nga lang, hindi na talaga umabot. Ayon sa mga pulis, nagkaaregluhan na ang magkabilang panig. Dahil hindi nagsampan ng reklamo, hindi nakulong ang truck driver. Nakauwi na rin mula sa ospital ang mga sugatan sa disgrasya. Nailibing na rin ang patay. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Dumarami mga pasaway na pedestrian sa EDSA, partikular yung mga nakikipagpatentero sa mga sasakyan. Kaya ang MMDA manguhuli na raw at pagmumultahin ang mga jaywalker. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Kahit bawal, sigilan sa pagtawid ang lalaking ito sa EDSA. Muntik pa nga siyang mahagip ng motorsiklo.
pero deadma lang. Ang isang ito tila namamasyal lang sa parke habang tumatawid at sumampa pa sa barrier. Ang jeep namang ito nagbaba ng pasahero sa gitna ng EDSA, kaya ang mga commuter napilitang makipagpatintero sa mga sasakyan. Kahit walang pedestrian lane, sige pa rin sa pagtawid ang mga commuter na yan kasabay ng mga sasakyan. Ilan lang yan sa mga pasaway na pedestrian na nakunan sa CCTV ng MMDA Metro Base. Ayon sa mga commuter, nakakapagod daw umakyat baba sa napakataas na mga footbridge. Pero para sa mga motorista, takaw aksidente yan. Dapat hindi tayo tumatawid sa mga ganyan. Kasi meron naman tayong mga tulay nakakamatay. Dapat maraming doon enforcer na sa mga bigla-biglang tumatawid. Sa monitoring ng MMDA, higit 100 pedestrian ang pasaway na tumatawid sa EDSA gabi-gabi mula alas 10 ng gabi at alas 12 ng hating gabi. Karamihan mula sa mga bus station. Pinakamarami raw sa Guadalupe at Centris Bus Station. Aminado ang MMDA na wala nang nagbabantay sa kanilang hanay sa EDSA pagsapit ng alas 10 ng gabi matapos ang duty ng mga traffic enforcer. Pero sa dumaraming pasaway na tumatawid sa EDSA, handa raw tumulong ang MMDA. Isang agarang solusyon daw ang ipatutupad ng MMDA. Muli raw sila maglalagay ng mga traffic enforcer mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga para manghuli ng mga pasaway na tatawid sa EDSA. Apela naman ng isang transport group, dapat gawing accessible o mas madaling puntahan ang mga public transport para sa mga commuter. You know, as a pedestrian, as a commuter, imagine buong araw ka na naglalakad, dami-dami mong dala. Mahirap talaga siyang gawin. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. May mga lugar na uulanin at meron din namang makararanas ng maalinsangang panahon. Dahil sa northeast monsoon o hanging amihan, makararanas ng maulap na papawirin na may mahinang pag-ulan sa Batanes at Babuyan Islands. Easterlies o maalinsangang hangin galing naman sa Pacific Ocean ang umiiral sa malaking bahagi ng bansa. Posible rin yang magpaulan. Dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Pilipinas, mainit at maalinsangang tanghali ang mararanasan. Pwede ring umulan sa hapon o gabi, dulot naman yan ng localized thunderstorms. May tsansa pa rin namang maging bagyo ang binabantayang sama ng panahon sa labas ng bansa ngayon. Para ihatid ang mainit na Frontline News sa sports, makakasama natin ang PVL star mula sa Signal HD Spikers na si Jackie Acuña. Jackie, welcome sa Frontline Pilipinas. Thanks, Julius. Pagkatapos makasungkit ng ginto sa Asian Games, may makasaysayan na namang panalo ang Gilas Pilipinas sa pamumuno ni Coach Tim Cone. Nakuha nila ang unang panalo laban sa New Zealand since 2016. Balikan natin at ipakita ang lakas ng Gilas Pilipinas sa report ni Ian Suyu. Matinding hamon ang bumungad sa Gilas Pilipinas sa second window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Nakatapat nila ang mas matatangkad na world number 22, ang New Zealand Tall Blacks. Kumasa naman sa hamon ng mga pambato natin. Nakalamang pa sila ng hanggang 12 puntos sa bahagi ng third quarter. What a great look coming from Dwight Ramos. Pero mainit na shooting ang ipinakita ng Kiwi squad para makahabol 88-84 sa huling 2 minuto ng laro. Dito na sumandal ang koponan sa Dagger 3 ni Chris Newsome para tuluyang kunin ang panalo. Wow! Chris Newsome for 3. Ang final score, 93-89 pabor sa Gilas Pilipinas. Dribbles off the time, Gilas Pilipinas will defeat New Zealand for the first time. Historic ang panalong ito, lalo pat ito ang kauna-unahang panalo ng Gilas kontra New Zealand mula noong 2016. First time in FIBA competitions for the Philippines to beat New Zealand. Best player of the game si Noipi Justin Brownlee na nagtala ng 26 points, 11 rebounds at 4 assists. Justin Brownlee makes his presence felt now. Impressive din si Kai Soto na umiscore ng 19 points, 10 rebounds at 7 assists. I love that. Fast break opportunity.
Ayon kay Gilas head coach Tim Cone, malaking bagay sa panalo ang pakikipagsabayan ng Gilas sa pisikalan. Credit to Kai and Jumar battling through. Their bigs were really physical with us. And of course, Justin, to overcome that and find a way to win was really special. Again, especially because of our home court, our home crowd, and the people watching. Sabi naman ni Kaiju Kai Soto, determinado siyang manalo dahil pride ng bansa ang nakasalalay. I'm just happy we prepared really well for this and we just wanted to protect home court and I'm happy we got the win. May tsansa ang Gilas na masweep ang second window ng qualifiers. Sunod nilang makakaharap ang Hong Kong 7:30 PM sa MOA Arena sa Linggo. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Susunod, News 5 exclusive, rider na nakabangga ng 3 motor nakipaghabulan sa pulis. Lalaking inaresto sa Naga City, may doble karang modus. At hinang sa Mama Sapano na nawagan ng tulong matapos mamatayan ng quadruplets. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagtangkang tumakas ang isang rider matapos mang-araro ng mga motorsiklo sa Cebu City. Ang sospek na bistong wala palang lisensya. Nasa Frontline balitang yan si John Aroa, exclusive. Ano magkakaipandas-magan mananimutan nandira? Sinita ng mga otoridad ang lalaking yan sa Cebu City. Nabundol niya ang mga nakahintong motorista sa barangay Kalunasan. Nang hingan siya ng driver's license, bigla na lang siyang tumakbo, nagkahabulan sa kalsada. Hanggang sa may isang rider na tumulong sa habulan at isinakay ang pulis. Pinasok kahit ang mga eskinita. Hanggang sa na-corner din ang sospek. Eksklusibong nakapanayam ng News 5 ang pulis na humabol sa sospek. Nagpalusot pa raw ang lalaki kung bakit nabangga niya ang 3 motorsiklo sa may traffic light. Sabi niya masakit daw yung paa niya. Biglang tumakbo. For about more than 1 kilometer atay bago namin siya nahuli. Walang maipakitang lisensya ang rider. Sabi niya nataranta raw siya kaya siya tumakbo. Pero duda riyan ng mga pulis na pag-alaman din kasing dati na nakulong ang suspect dahil sa illegal na droga. Sa huli, nakalaya rin agad ang rider matapos siya makapagpiyansa. Nakipag-areglo na rin siya sa mga nabanggang motorista. Sa kabila niyan, mahaharap siya sa reklamong resistance and disobedience to a person in authority. Dapat maturuan ng leksyon. Kasi kapag hindi natin ito suseryosohin, dadami yung mga kamote riders natin. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Pumuelta si comedy queen Ai de las Alas sa girlfriend ni Carlos Yulo na si Chloe San Jose. Nag-ugat ito sa post ng direktor na si Daryl Yap kaugnay ng sagutan ni na Chloe at anak ni Ai na si Sofia. Sabi ni Daryl, sali naman daw siya sa away dahil matapang naman daw siya. Agad nag-comment si Ai and we quote, "Naku po, hindi kanya kaya, pati ang anak ko." End quote. Meaning hindi raw kaya ni Chloe ang mga kakampi ni Ai na sina Daryl at Sofia. Nag-ugat ang parinigan ni na Ai at Chloe nang magkomento ang comedy queen sa away ng pamilya Yulo. Gumanti naman ng parinig si Chloe nang maghiwalay si Ai at asawang si Gerald Sibayan. May pasilip na set ang MMFF entry na The Kingdom. Gawa sa bakal at semento ang set, kaya madadala talaga ang mga manonood sa mga eksena. Proud ang mga production staff na ibinahaging 3 araw lang ang inabot sa pagbuo nito.
Pero well-researched daw ito. Pagbibidahan ni na Bossing Vic Soto at award-winning actor Piolo Pascual ang movie. Iikot ang The Kingdom sa kwento ng modernong Pilipinas na hindi kailanman nasako. At yan ang mga latest sa showbiz ngayong Biyernes. Ako po si Sam Coloso. Happy weekend mga kapatid! Ginang sa mamasa pa noon, nanawagan ng tulong matapos mamatayan ng quadruplets. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa isang pambihirang pagkakataon, nagsilang ng quadruplets ang isang ina sa Mamasapano, Maguindanao del Sur. Pero isa-isang namatay ang mga sanggol dahil hindi nabuo ang kanilang mga puso. Nasa frontline ng balitang yan, si Yeda Pascual. November 19 nang isilang ni Naila Uto sa kanilang bahay ang ikalawang ipinagbubuntis. Pero hindi alam ni Naila at ng asawang sina Sir Alik na 4 na supling pala ang kanyang daladala. Hindi raw kasi nila nagawang magpa-ultrasound para nakita sana ang baby sa kanyang sinapupunan. Agad dinala sa ospital ang mag-iina. Pero isang araw pa lang sa ospital, binawian na ng buhay ang 3 sanggol. Para kami na naginip na wala agad yung 3. Kahapon kasi nakita ko kasi sila ma'am yung yung 3. Nakawawa masyado. Makalipas ang isang araw, sunod ding nasawi ang natira pang baby. Ang paliwanag sa pamilya, hindi raw na-develop ang puso ng mga sanggol. Kung 2 buwan ng buntis, maaari nang magpa-ultrasound para malaman agad kung ilan ba ang sanggol na dinadala. Mas ina-advisean talaga mag-ingat ang mga mothers na nagdadala ng mga maraming babies. Kasi mas madali kayong high blood, pwede kayong magkaroon kaagad ng preterm labor. Si Naila nananawagan po ng inyong tulong para sa kanyang agarang paggaling. Gusto ko po humingi ng tulong sa inyo dahil sa dugo ko. Humingi din po ako ng pangangailangan namin dito araw-araw. Mensahe ko lang po sa mga anak ko. Kahit hindi ko man kayo nahawakan. Mahal na mahal ko kayo. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal, Yeda Pascual. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Isang linggo pa bago ang December, pero ramdam na ang lamig ng Pasko sa Tagaytay. Sakto ang lamig na yan sa mainit na bulalo. Silipin natin kung ano-ano mga pwedeng pasyalan doon at live mula sa Tagaytay, nasa Frontline balitang iyan si Elaine Fulencio. Elaine? Jiggy, Cheryl, Julius, talagang mapapakadol weather ka sa lamig dito sa Tagaytay City. Pero gayon pa man, tuloy-tuloy yung pagdating ng mga kapatid natin dun sa mga naghahanap ng malamig na pasyalan near the metro. Malamig at tanawang Taal Lake. Mae-enjoy mo yan sa halagang 75 pesos na entrance fee dito sa Picnic Grove. Sa ngayon, pumapalo sa 20 degrees Celsius ang temperatura dito sa Tagaytay. Posible pa raw itong bumaba habang papalapit ang Disyembre. Kaya sa mga pupunta rito, huwag kalimutan ang inyong mga jacket. Ang pamilya ni Nanay Leonida dumayo pa rito galing ng Caloocan. Kasi dito malamig,
Tsaka medyo malapit ikukumpara sa Baguio. May horseback riding sa halagang 350 pesos. Isa rin sa patok na pasyalan ang Sky Ranch na may mahigit 31 rides at attractions. Damang-dama na rin ng Pasko rito. Tampok ang kanilang giant Christmas tree na may taas na 30 feet. Siyempre, hindi mawawalang mga extreme ride gaya ng Super Viking. Gusto ko po ulitin kasi it's like a memory po to share with my friends. Sa taya ng amusement park, posibleng umabot sa higit 20,000 ang mga bibisita rito pagdating ng December. Kaya para maka-accommodate ng mas maraming bisita, i-extend nila from 8 a.m. until 12 midnight ang kanilang operation simula sa December 1. Bukod sa mga rides, may snow show at Christmas display rin na mapapanood dito simula December 1. Kaya huwag kalimutang magdala ng jacket mga kapatid sa mga planong bumisita dito sa Tagaytay City. Yan muna ang latest mula rito, balik sa inyo. Maraming salamat, Elaine Fulencio. Arestado ang isang lalaki sa Cavite dahil sa pamimilit nitong makipagtalik sa karelasyon niyang dalagita. Ipinapakalat pa raw nito ang malalaswang video at larawan ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Pinadapa at pinusasa ng lalaking yan nang arestuhin ng PNP Anti-Cybercrime Group sa isang hotel sa Dasmariñas, Cavite. Nakaon yung video mo, bastos ka talaga. Bastos ka. Naaktuhan pa siyang nagkukuha ng video. Kasama niya sa hotel ang 17 anyos na babaeng estudyante. Pinilit umano ng 34 anyos na suspect ang biktima na makipagtalik. Base sa investigasyon, nagkakilala ang dalawa sa isang dating app hanggang sa nagkaroon sila ng relasyon. Umabot pa sa puntong nagvi-video call sila at napapayag ang biktima na ipakita ang masaselang parte ng kanyang katawan. Ang hindi alam ng babae, palihim itong nire-record ng suspect. Ang nangyari po doon, meron silang mga intimate moments and sexual activities online. At yun pala ay siniscreen recording ng suspect. Bina-blackmail at tinetreaten niya yung victim na ikakalat itong mga videos and photos with explicit content ng victim. Sa takot naman ng biktima ay pumayag siya at nagawa talaga nila itong sexual activity. Noong una ay tumanggi pa ang biktima. Dito na gumawa ng peking social media account ng suspect para ipakalat ang malalaswang video at litrato ng biktima. Sa takot na lalo pa itong kumalat, nagsumbong na siya sa kanyang ina. Sa datos ng PNP Anti-Cybercrime Group, higit 6 na ang kaso ng photo and video voyeurism ang naidulog na sa kanila ngayong taon. Muli namang paalala ng mga otoridad, Huwag po tayo basta-basta mag-send ng photos or videos natin with explicit content kasi ito po ay maaaring gamitin sa atin. Extortion or coercion man or pang-blackmail kapalit ng pabor. Patong-patong na reklamong grave coercion, aglabad sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act, Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act at Cybercrime Prevention Act ang kakaharapin ng suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Tiklom isang lalaki matapos masangkot sa pangingikil online sa Naga City, Camarines Sur. Ang modus ng suspect magpanggap na babae online para manloko ng kapwa niya lalaki. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Na-corner ng mga otoridad ang lalaking yan sa harap ng isang tindahan sa Naga City, Camarines Sur. Siya ang target ng entrapment operation ng PNP Anti-Cybercrime Group matapos sumanong masangkot sa pangingikil online. Ang modus niya, gagamit ng peking social media account at magpapakilalang babae sa mga bibiktimahin nitong lalaki. Gaya na lang ng biniktima niyang 51 anyos. Yung kinagrab photos niya lang sa mismong legit na profile. And kaya napaniwala po yung victim na babae talaga yung kausap niya. Ang panlolokong yan, idinadaan din sa video call. Pero para hindi mabisto sa doble karang modus, madilim o hindi naaaninag ang mukha ng suspect. Doon na siya nagsimulang magpagawa ng mga kalaswaan habang nire-record ito nang walang kamalay-malay ang biktima. Nanghihingi na ng pera kung hindi ikakalat or i-send ito through online or messenger sa family or friends. Yung hinihingi niyang pera ay tingi-tingi, it's 200, 300 to 1,000 pesos. Sa takot na lumala pa ang sitwasyon, dito na nagsumbong sa mga otoridad ang biktima.
Mahaharap ang suspect sa reklamong robbery with intimidation of persons na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Kritikal ang isang rider sa Pasig matapos magulungan ng 8-wheeler. Habang sa Maynila, sugatan ng 2 sakay ng motor matapos masagi ng isa pang motor. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ong Pauco. Duguan ang mukha ng lalaking yan nang isakay sa ambulansya sa Ermita, Maynila kaninang umaga. Ang isa pang lalaki, sugatan sa likod at braso. Nadisgrasya sila nang masagi ang sinasakay nilang motorsiklo ng isa pang motor sa bahagi ng Padre Burgos Avenue. Pareho silang tumilapon sa gitna ng kalsada, kaya puro sugat ang kanilang inabot. Kwento ng rider, pauwi na sila nang mangyari ang aksidente. Talagang mabilis yung pangyayari. Dito sa may Tayuman, ma'am. Hindi naman, pagkikita-kita lang, ma'am. Yun lang. Tapos, yun, nandito na nga lang. Matulin din kasi yung takbo, parehas. Bigla siyang sumingit hindi naman sumingit. Nandito daw siya, sabi niya, nandito daw siya sa kabilang lane. Umamin naman ang rider na nakainom siya. Isa pang rider ang nadisgrasya sa Pasig kanina ring umaga. Duguan at bulagta siya ng magulungan ng 8-wheeler sa bahagi ng C5 Lanusa. Agad na dinala sa pagamutan ng rider. Nakritikal ngayon ang kondisyon. Patuloy pang iniimbestigahan ang aksidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Na press conference ngayong hapon, si Vice President Sara Duterte nakasalukuyang nasa loob ng batasang pambansa. At sabi niya hanggang sa Lunes pa raw siya roon, pero hindi pa sigurado kung dadalo siya sa pagdinig ng Kamara. Para sa detalye, nasa linya natin si Marian Enriquez. Marian, ano pa ba mga sinabi riyan ni VP Sara? Tama ka nga yan, Julius, katatapos lamang ng press con ni Vice President Sara Duterte via Zoom or virtual press con niya at kinumpirma na niya na hindi na siya dadalo sa mga susunod na pagdinig ng komite. At kanina nga, kinumpirma na rin muna niya na nandun nga siya hanggang ngayon doon sa opisina ng kanyang kapatid na si Davao City Representative Paulo Duterte. At doon nga siya nagsistay pagtapos ng visiting hours doon sa detention facility kung nasaan ngayon yung kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez. Sa Lunes, November 25, yung susunod na pagdinig ng House Committee on Good Government. At dito rin dapat manlift yung contempt order ni Lopez. Kinumpirma ni VP Sara na mananatili siya sa Kamara hanggat nakadetain ang kanyang Chief of Staff. Katunayan handa nga raw siyang kahit abutin pa ng Pasko at bagong taon. Doon na raw siya sa Kamara magtatrabaho bilang Vice-Presidente. Muli rin nga niya giniit na hindi nga siya dadalo sa pagdinig at hindi raw siya manunumpa o magte-take ng oath dahil questionable raw para sa kanya yung mga patakaran ng Kamara sa kanilang pagdinig. Samantala, pinagpaplanuhan na rin naman daw ng kanilang team na questionin ang ginagawang pagdinig ng Kamara sa Korte Suprema. Binatikos din niya si Speaker Martin Romualdez nang himukin siyang dumalo na sa pagdinig. Ito'y matapos niyang sabihin kasi ni VP Sara na nanaawa siya sa kanyang mga opisyal dahil nadadamay umano sa kanya. Lahat ng ito, Julius, nangyari nga ito, yung mga ito na dyan sa Kamara habang nasa Bicol Region at namigay nga ng ayuda ito ang liderato ng Kamara sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez. Balik sa inyo. Maraming salamat, Marian Enriquez. Itutulak daw ng ilang senador na dagdagan ang budget ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Marami raw kasing mawawalan ng trabaho sa OVP pag tuluyang tinapyasan ng budget ng opisina. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. 8 senador na raw ang interesadong dagdagan ang budget ng Office of the Vice President. Yan ay matapos tapyasan ng Kamara ng mahigit 1 bilyong piso ang budget ng OVP para sa susunod na taon. Ayon kay Senator Joel Villanueva, gusto nilang taasan ang pondo ng opisina ni Vice President Sara Duterte dahil sa mga empleyado nitong mawawalan ng trabaho kapag natuloy ang budget cut. Every time merong mga kawani ng pamahalaan na maaapektuhan, lalo na matatanggal sa kanilang trabaho, dapat tinitignan nating mabuti yan. Dagdag pa ni Villanueva, aprobado ng ehekutibo ang higit 2 billion pesos na orihinal na budget ng OVP. Masyado rin daw malaki ang tinapyas ng Kamara, kaya balak ni Villanueva na padagdagan ng hindi bababa sa 150 million pesos ang kasalukuyang 733 million pesos na budget ng OVP. Wala naman daw silang planong ibalik ang naunang proposed OVP budget, pero gusto raw ni Villanueva na madagdagan ng kanilang pondo para sa social services ng opisina. I don't look at personalities, I don't look at
whatever some politicians are looking at right now. I'm just after the office itself. The office of the Vice President deserve more. Ang siguradong hindi pabor sa pagpapadagdag ng pondo ng OVP ay si Senator Risa Hontiveros. Naunang sinabi ni Hontiveros na kokontra siya sa anumang motion para dagdagan ng OVP budget. Tingin ng senadora, sapat na ang 733 million pesos na budget ng OVP. Nakapag-operate na nga ang ibang mga OVPs in previous administrations sa ganyang level lang. Sa kabila niyan, bukas daw si Hontiveros kung may sapat na dahilan para taasan ang budget ng opisina ni VP Sara. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Inilalaban pa rin ng ilang kongresista ang panukalang pondo para sa AKAP program ng DSWD. Nanganganib kasing mahinto ang mga ayuda mula sa programa kung tatapyasan ng halos 40 billion pesos ang budget ng ahensya. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Itong mga programa kagaya ng AKAP, yung ibang mga kaibigan natin sa Senado, nagdadalawang isip kung itutuloy natin to. Kayo po dyan sa taas, yung 5,000 na AKAP, gusto mo ituloy itong programa na to? Ito ang sagot ng mga benepisyaryo ng Ayuda sa Kapos ang Kita o AKAP program ng Department of Social Welfare and Development na sinusulong ni House Speaker Martin Romualdez. Nabanggit yan ni Romualdez sa pinangunahan niyang relief efforts sa Albay kahapon. Sa ilalim ng programa, 3,000 pesos hanggang 5,000 pesos ang ibinibigay sa mga low-income at minimum wage earner. Pero sa 2025, nanganganib na matigil na ito. Yan ay kung ang mananaig na bersyon ng budget ng DSWD ay ang bersyon ng Senado. Kinumpirma kasi kahapon ni Senator Amy Marcos na 39.8 billion pesos na nakalaang budget sana para sa AKAP sa 2025 ay inalis. Kaya kahapon, tila may pasaring si Speaker Romualdez sa aksyong ito ng Senado. Yung ibang mga sa Senado ay hindi yata nakakaintindi yata kasi hindi yata sila bumababa masyado eh. Kaya nandito kami, umiikot kami lahat sa mga probinsya. Siniguro naman ni House Appropriations Chairman Zaldico na ipaglalaban nilang maibalik ang pondo para sa AKAP kapag nag-convene na ang Kamara at Senado sa Bicameral Conference Committee. Hindi raw nila hahayaang mawala ang isa sa pinakamahalagang socialized program ng gobyerno hanggat hindi raw naiaahon ng mga benepisyaryong ito para kumita ng 45,000 pesos kada buwan, mananatiling importante ang programang ito. Pinunto rin ng iba pang mambabatas ang tagumpay at kahalagahan ng AKAP. Kung tatapyasan or if outright tatanggalin po ito, I think malaking blow po ito sa social amelioration program ng national government. If there is a move to or criticize a program, siguro we should criticize in the sense that we should improve the program. Not hindi po yung aalisin totally. Sa Disyembre, target na maipasa ng Kongreso ang panukalang budget para isumite sa Malacanang at ipaaproba sa Pangulo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Naglabas na ng arrest warrant ang International Criminal Court o ICC laban kina Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at ang dati nitong defense chief. Kaugnay ito ng war crimes na kanilang ginawa sa gera laban sa mga Hamas sa Gaza noong October 2023. Kasama rin sa arrest warrant si Ibrahim Al-Masri na sinasabi ng Israel na siyang mastermind ng pag-atake. Matatandang noong pangbuwan ng Mayo nang hilingin ng prosekusyon ng ICC ang pag-issue ng arrest warrant laban sa mga ito. Naniniwala ang ICC na may pananagutan sila Netanyahu sa krimen kaugnay sa pag-atake sa Gaza. I take full responsibility for it. Hindi lamang ICC, pati pala ang DOJ. Iniimbestigahan rin ang dating Pangulong Duterte sa mga kasong crimes against humanity. Hindi lang alam na marami, meron tayong Republic Act 9851, lokal na batas laban sa violation sa international humanitarian law, crimes against humanity at genocide. Zoom in tayo sa crimes against humanity. Sa batas, itong malawakan at sistematikong pag-atake sa mga sibilyan na maaaring magresulta sa mga pagpatay, pag-aresto, pagkulong, enforced disappearance, torture at rape at iba pa. Sa Section 8,
Hindi kailangan na ikaw ang kumalabit sa gatilyo para maging akusado. Sa pag-utos pa lamang o pag-udyok sa krimen, maaari ka na maging principally accused. Ito pa, sa Section 10, ang isang superior officer ay liable din kung hindi niya pinigilan ang kanyang tauhan. Ang tanong ngayon, kung sakaling kasuhan ng DOJ si Duterte ng crimes against humanity, malulusaw ba ang imbestigasyon ng ICC? Sa konsepto kasi ng complementarity, papasok lamang ang ICC kung may failure sa justice system ng isang bansa. Pero ito po, sa Section 17 ng batas, kung meron ng nakasalang na kaso sa ibang international court, maring hindi na ituloy ng Pilipinas ang sarili nitong kaso. Sa halip, maaari na lamang i-surrender o i-extradite ng Pilipinas ang akusado sa nasabing international court. Maaari pero hindi obligado. Kaya't ang tanong, kung tuluyang magsampal ng kaso ang DOJ laban kay Duterte, ito kaya ay gagamitin para isulong o harangan ang kaso sa ICC. Umiiyak na nag-sorry ang pageant enthusiast at content creator na si Adam Henato. Matapos siyang kondenahin ng Miss Universe Philippines Organization sa umano'y pambabash niya kay Chelsea Manalo. Nag-ugat ang issue sa video commentary ni Adam sa naging performance ni Chelsea sa international pageant. Ikinumpara pa niya si Chelsea sa ibang beauty queen. Hindi naman yan pinalampas ng MUPH. Tinawag nilang unfair, insensitive, hurtful at dismissive sa mga nagawa na ni Chelsea ang komento ni Adam. Giit pa ng MUPH, hindi deserve ni Chelsea na ikumpara sa ibang beauty queen at pagmukaing hindi karapat-dapat para i-represent ang bansa. Ipinagbabawal sa ilang sinehan sa Amerika ang makikanta para sa musical film na Wicked. May mga sinehan na nag-display raw ng paalala na bawal mag-ingay, mag-cellphone at makikanta. Konsiderasyon daw yan para ma-enjoy rin ng ibang manonood ang pelikula. Sa ngayon, hindi pa ito pinatutupad ng mga sinehan dito sa Pilipinas. Ipinapalabas na ang Part 1 ng Wicked na pinagbibidahan ni Ariana Grande at Cynthia Erivo. Hango ang pelikula sa popular musical of the same title. Kwento ito ng sikat na children's story na The Wizard of Oz, pero mula sa point of view ng mga witch na sina Elphaba at Glinda. Natupad na ang isa sa biggest dreams ni EJ Obiena na bagong training facility para sa kanyang sport na pole vaulting. Umaasa raw si EJ na magpo-produce ng mas maraming world-class na talent ang facility. Nasa frontline niyang balitang yan si Ian Suyu. Muling pinatunayan ni Pinoy pole vaulter EJ Obiena ang kanyang husay at passion sa kanyang sport. Pinangunahan ng two-time Olympian ang ribbon-cutting ceremony ng bagong pole vault pit sa Lawag, Ilocos Norte. Magsisilbi itong training ground para sa local athletes. Hindi madali pero dream come true para kay EJ Obiena ang makapagpagawa ng bagong training facility dito sa Pilipinas. At para naman sa lokal na pamahalaan ng Ilocos Norte, moral booster raw ito para sa kanila, lalo't sila ang magiging host province sa darating na palarong pambansa sa susunod na taon. Malaking bagay ito para sa pangarap ni EJ na makapag-produce ng mas maraming Pinoy vaulters na kayang makipagsabayan sa international stage. I want the sport to be spread because the sport has done so much for me and I hope that it will be able to do the same to others. Tinuruan din ni Obiena ang ilang athletics players sa probinsya. Ang high school athlete na si Jade na starstruck daw nang makita ang iniidolong Olympian. Inspirasyon daw nila si Obiena para mas lalong galingan at maging miyembro rin ng national team. Idol ko po talaga si Kuya AJ po. Ginaganahan po ako mag-pole vault ngayong taon. Gusto ko din maglaro ng pole vault para mayroon ko din yung Pilipinas, papalarin lang din. Pagkatapos nito, magsasagawa rin ng pole vault clinic at training sessions ang team ni Obiena. Patuloy rin daw ang pakikipag-ugnayan niya para makapagpatayo pa ng mas maraming pole vault facilities sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po.
Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Basketball court ang nagiging tahanan ng mga obrang likha ng isang Pinoy mural artist. Ang mga sikat na personalidad na pinipinta niya, abay talagang napabilib sa talento niya. Nasa Frontline balitang yan si Ian Suyu. Kung sanay kayong makita sa papel o canvas ang isang likhang sining, iba ang trip ng Filipino mural artist na si Maya Carandang. Ang kanyang nagsisilbing canvas, malalawak na basketball court lang naman. I went to mural, which the first biggest mural I've done was yung unang basketball court, which was LeBron James. Hindi lang mga residente ng Taguig ang namangha sa likha niya dahil napukaw niya ang atensyon ng mismong American basketball player ng Lakers na si LeBron James. Sinundan niya ito ng mural ni late NBA player Kobe Bryant sa Punta Santa Ana sa Maynila. Ang magagandang reaksyon sa kanyang obra ay nagbigay inspirasyon sa kanya upang gawin ang proyektong Maya 100. 100 obra sa 100 basketball courts yan sa buong Pilipinas na kanyang goal. At ang kauna-unahang masterpiece ng Maya 100 ay naipinta na sa San Fernando, La Union. Parang na-inlove ka hindi doon sa itsura ng isang lugar. Na-inlove ka sa spirito ng lugar. So I said, eto na to. I'm gonna push for this. So I looked for sponsors. I tried, asking supports from anybody, from friends. Starring ang Team Dallas Mavericks player na si Kyrie Irving sa first of Maya 100. At ang sikat na mukhang ipininta niya, napahanga sa talento niya. Pinost ko lang doon yung aking photo na nakabulong sa kanya. And sabi ko sa kanya, Hi Uncle Drew, come visit Philippines. And he said, thank you for the love, this is legendary. And the only thing that I needed was an invitation. Sabi niya, but maybe next year. At ngayon, ang kanyang pangalawang destinasyon na Siargao, nasa 80% na raw bago matapos. I get to talk to the owner na it's an organization. The name is hopefortheisland.org. They help kids. Pinoprotektahan nila mga batang namamolestya. Binibigyan nila ng bahay, pinapakain, pinag-aaral, libre lahat. Tinuturuan ng magandang asal. Kinukulit ko tong lugar na to para mapintahan. Ang kanyang mga susunod na obra raw ay hindi lang magfo-focus sa sports personalities, kundi sa kwento ng lugar na pupuntahan niya. I wouldn't just paint a basketball court because you just want me to. No, I gotta learn your story. We wanna know your place. We wanna know the community. Anong meron ang lugar na ito para pintahan at para i-project natin sa mga nanonood na, kaya pala ito yung pinta sa court nila. Dagdag pa niya, layunin rin ng Maya 100 na makahanap ng lugar with a cause. Kung husay at talento lamang ang pagbabasehan, positibo ang artist na si Maya na matatapos niya ang 100 obra. Pero aminado siya na hindi raw mura ang gastusin upang makalikha ng masterpiece sa bawat malawak na basketball court. Kaya aminado siyang kailangan niya rin ng suporta. Sana matulungan niyo ang Maya 100 to fulfill the 100 basketball courts here in the Philippines. Sana it could be more para mas marami tayong mapasayang Filipino na nagbabasketball dito sa Pilipinas. Because Philippines, they love basketball talaga eh. At iba yung pakiramdam na may maganda kang basketball court, lalo na pag tagadong ka. Nakaka-proud eh. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Nagkita ang pinakamaliit at pinakamatangkad na babae sa mundo sa London, England. Sa kabila ng kanilang malaking difference, nagkakasundo sila sa maraming bagay. Ang kanilang first meet-up, panoorin sa Frontline News Abroad. Siya si Tiyoti Amga, ang pinakamaliit na babae sa mundo. Sa edad na 30 years old and proudly standing at 24.7 inches. Sing taas lang niya ang dalawang pinagpatong na ruler. Mas maliit pa siya kesa sa 1-year-old. Pero wag niyong ini-small si Tiyoti dahil talented at may career siya sa acting sa India. Ito naman si Romesa Gelgi. Towering at 7 feet o mahigit 2 metrong taas. Siya ang tallest woman in the world. Mataas din ang kanyang gusto sa buhay, lalo't isa siyang Turkish advocate at isang researcher.
First time magkita ni Dioti at Rumesa para sa Guinness World Records Day na ginanap sa London. Langit lupa man ang kanilang height difference. Nagkakasundo sa maraming bagay sina Dioti at Rumesa, gaya ng makeup, accessories, at nails. Oh, di ba? Walang barrier kapag nagkakaintindihan by heart ang world's tallest and smallest woman. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Tuloy-tuloy ang magandang simula ng aming team na Signal HD Spikers matapos talunin ang Cherry Tigo crossovers in 4 sets. Nanguna pa ang crossovers simula ng 4th set pero nagpakawala ng 7-9 scoring runs ang HD Spikers para kunin ulit ang lead. From there ay tuloy-tuloy na ang momentum ng Signal papunta sa tagumpay. Player of the game si Don Macandili Katindig with 23 excellent digs and 6 excellent receptions. 4 sets din ang kinailangan ng Chocomucho Flying Titans para magwagi kontra Capital One Solar Spikers. Nabuhay ulit ang mainit na opensa ni Cici Rondina na umiscore ng 23 points. Aminado si Cici na nahirapan daw sila for most of the game, pero pinaalalahanan niya ang kanyang team na huwag sumuko. Full of gratitude naman si Risa Sato sa iiwan niyang team na Creamline Cool Smashers. Sa isang Instagram post, sinabi ni Risa na hindi pa rin siya makapaniwala na natapos na ang time niya kasama ang Cool Smashers. Hindi lang daw group of players ang turing niya sa teammates, kundi isang family. Naniniwala daw siya na beyond the court ang nabuo nilang band ng team. Thankful din siya sa Creamline fans na walang sawa daw na sumuporta sa kanya. Bumuhos din ng comments ng pagmamahal at pasasalamat ng Cool Smashers para sa kanilang Sato-san. Nakasampung PBL title si Risa Sato sa kanyang 7 years sa Cool Smashers. Wala pang official announcement kung saan siya susunod na maglalaro. At yan ang latest action sa sports ngayong Friday. Thanks for tuning mga kapatid. Ako po si Jacqueline Acuña. Tabi muna kayo mga Gen Z dahil magbabalik ang mga superstar millennials sa back-to-back-to-back na holiday flicks. Bukod kay Chad Michael Murray, may mini Mean Girls reunion din sina Lindsay Lohan at Lacey Chabert. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. Where are you from? Peachtree City. No way, that's where Logan is from. No way. Such a small world. The Lilo is so back! Laman ng mga pop culture pages at laging trending ang return of the comeback sa showbiz ng nag-iisang si Lindsay Lohan. At ngayong Pasko, may handog siya sa fans. Ang Our Little Secret. Here we go. Kasama dito ni Lindsay, si Ian Harding at ang iconic Glinda actress na si Kristen Chenoweth. And I really wanted to do something that was more grounding. I wanted a character that was very relatable, real life story that anybody could find themselves in a position of. Tungkol ito sa ex-childhood lovers na nadiskubring magkapatid pala ang mga jowa nila. At syempre, may mga dysfunctional sa pamilya. We have one life, and to try to enjoy it. That's the message. No matter how wacky it can get. Just don't take life too seriously. Enjoy the people that come into your life, and I do think everything happens for a reason. Hot topic naman ang guesting na ito ni Gretchen Wieners aka Lacey Chabert. Natampok din sa hit holiday movie na Hot Frosty. Trending din ang eksenang ito ni Lacey na pinapanood ng former co-star na si Lindsay Lohan na kasama niya sa iconic 2000s film. At guesting nilang dalawa sa isang show sa Amerika. I'm so happy that Lindsay and I, that our paths are crossing again. I'm so proud of her, and I'm so happy that we get to be a part of this holiday season together. My gosh! Ano naman ito? Ang init ng Pasko, ah! Who's ready to make some Christmas magic? Was that a rhetorical question? I was supposed to be inspirational. Mula sa kanyang iconic One Tree Hill fame, on a lighter role na ngayon, si Chad Michael Murray, kasama si Britt Robertson sa The Merry Gentleman. Eye candy man sa mata, sobrang challenging raw ng preparation para magmukhang perfect 10 sa pisikal na anyo at sayawan.
About 3-4 times a week, 6 hours a day, sessions of dance for about a month and a little bit before shooting. I had no previous dance experience, so it was one of those, I better learn a new skill quickly because it's not on the resume, but it's gonna be. Showing na ang The Merry Gentleman, Hot Frosty at Our Little Secret sa Netflix. That's so fetch. I love it. Thank you so much. Thank you. Salamat. Have a wonderful day. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Nako, mabibisi na naman tayo ngayong weekend. Ang dami nating papanoorin na Christmas movies. Diba? Now, isa-isahin na natin mga kapatid para umabot tayo dahil 33 days na lang, Pasko na. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline, Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.